Obviously, paglabag po ito sa bahagi nung namamahagi o yung nagbibigay ng pera. Pero may paglabag po ba kung sino yung tatanggap ng pera o pabor mula sa isang kumakandidato? Opo, kung magiging stricto po tayo, yes, meron din pong violation kasi meron po tayong tinatawag na election offense na vote selling. So two-way street po ito. Ang vote selling at vote buying, once na nagawa po ang transaction, parehas po itong nagiging violation. Pero maganda po na tandaan natin since gusto po natin na ma-encourage po ang mga tao na mag-report, meron pong protection para sa mga taong gusto po mag-report ko sa vote buying, kahit na po ay sila mismo ay nakatanggap ng pera o ng grocery items mula sa mga kandidatong Ano pong, nag-violate ng election. ano pong pinakamatibay na ebidensya sa vote buying? Number one po, kung since most of us meron na pong smartphone, kung meron po kayo makukuha mga litrato ng mga goods or ng pera na pinapamigay, tapos yung existence po ng pera na yun at the goods sa pinapamigay, ay nandun po mismo yung mga tauhan po ng mga kandidato, pati po yung mismong kandidato. Makikita naman po natin, usually, kapag patawag po nila yan, nandyan po yung jingle nila. Pag po makapag-record kayo ng video, ipi-play yung jingle nila, nandyan ang poster, nandyan yung mga polyeto po nila or mga pamphlet. So, pwede po yun po yung mga evidence na pwedeng makala po ng mga gusto pong magreklamo about vote buying.